Magandang umaga sa lahat. Andito na naman ako upang ibahagi ang nalalaman ko sa Bible. Narito ako para bawat isa sa atin ay malalaman natin kung ano talaga ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Purihin ang God sa oras na ito. Bago ako magsimula, i-honor muna natin si Lord dahil siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas, katalinuhan, kaya dapat siyang itaas. Sa umagang ito, mag-pray muna tayo bago ako magsisimula ng aking gawain para mag-share sa inyo kung ano po ang nalalaman ko sa Biblia. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Umagang-umaga pa lang, Panginoon, pero Lord, ang nasa isip ko, ikaw na po, Panginoon, Lord God. Upang mapapurihan ka, Panginoon, sa pamaraan ng pag-share ko ng iyong banal na salita. Thank you, Lord, sa umagang ito. Ikaw po ang mag-lead sa akin, Panginoon, Lord God. Sabi mo sa inyong salita, hindi niyo ako iiwan o pababayaan man. Kaya ibigay mo po sa akin, Panginoon, ang wisdom at knowledge, Panginoon, Lord. Katalinuhan, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. Lord, ikaw ang aking mouthpiece sa umagang ito. Wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Lord, at sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Thank you, Jesus. Glory to your name, Panginoon, Lord God, sa umagang ito. Hello, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa umagang ito na narito na naman ako upang magbahagi sa inyo ng aking nalalaman patungkol sa Biblia. Sa umagang ito, mga kapatid, mga viewers ko, o sino man ang nakikinig ngayon at nanonood sa akin, magtaka kayo dahil ako po si Marieta Ipa na noong unang panahon ay pasaway po. Pasaway po ang buhay ko sa lahat, pasaway po. Hindi ko na ito i-relate sa inyo dahil kung nakilala ninyo ako noon at ngayon, noon ibang-iba ang buhay ko at sa ngayon. Purihin ang Panginoon, Lord God, mga kapatid, dahil siya ang nagturo sa akin, siya ang nagbago sa akin. Kaya yung mga medyo may agam-agam pa sa paglapit sa Panginoon, mga kapatid, ngayon na po. Ngayon na, wag na magpatumpik-tumpik at wag nang bukas na lang. Sa sunod na araw na lang, o sa sunod na linggo na lang, o sa sunod na buwan na lang. Mga kapatid, ngayon na. Ngayon yung panahon. Ito na yung oras na tayo ay lumapit sa Lord. Dahil napakaiksi ng buhay natin. Di natin alam kung hanggang kailan lang bibigay ni Lord ang ating buhay. Kaya hanggat maaga, hanggat may panahon, kumilos na po tayo para mapalapit tayo sa Panginoon at ang lahat ng bagay iwaksin na natin. Ang lahat ng hindi tama sa buhay natin
atin nang babaguhin. Dahil, sabi ko nga, maiksi lang ang buhay. Kasi, karamihan sa atin, minsan, may agam-agam pa kung paano lalapit sa Lord. Kung kayo, nanonood ngayon, nakilala nyo ako, alam nyo ang buhay ko. Kung paano rin ako binago ng Panginoon. Ang tagal, mga kapatid. Matagal. Pero sa ngayon, totally na ang pagbabago ko. Dahil, hindi nyo ako nakikita na mag-share ng gospel ni Lord ngayon lang. Kung pupunta man ng simbahan, si Simba makikinig ng wali ng pastor, nakikinig, pag uwi, wala na yung pinakinggan ko. So, ang dapat makikinig at ipamuhay ito. Yan dapat ang tama. Pero, hindi natin masisisi yung mga kapatid natin, mga kapatiran natin na minsan yan din ang ugali. Ugali ko noon. Kaya mga kapatid, totally, ngayon at noon magkaiba. Wala na yung noon, mga kapatid, wala na yun. Ang sa ngayon, ang haharapin ko. Kaya sa umagang ito, sishare ko po sa inyo yung 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7. Sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan. Sapagkat Siya ang kumukop-kop sa atin. Ibig pala sabihin, noon at ngayon, kinupkup na tayo ni Lord. Hindi lang natin alam. Kasi nga sabi niya, ipagkatiwala ninyo ang inyong kabalisahan. Sapagkat ako ang kumupkup sa inyo. So, hindi pala natin alam mga kapatid na ang akala ko nga yung kinupkup, yung nag-adapt ka lang, di ba? Nag-adapt ka ng anak, ng bata, kinupkup mo yun. Yun ang pagkaintindi ko noon eh. So, hindi pala eh. Tayo pala na mga anak ng Diyos na kumikilala sa Kanya na Siya ang ating Diyos at tagapagligtas. Kinupkup niya tayo noon pa man at hanggang ngayon. Kinupkup na tayo ng Panginoon. Kaya, wag na tayong magbago ng isip. I-honor natin yung pagkupkup sa atin ng Lord. I-honor natin siya. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat sa atin. Lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga hinanakit, lahat ng ating, di ba, minsan, hindi natin maiwasan na may hinanakit tayo sa kapwa natin, sa mga pamilya natin, sa mga anak natin. Hindi natin maiwasan yan. Pero mga kapatid, ang dapat ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng yun. At huwag natin kupkupin yun. Dahil tayo kinupkup ng Panginoon upang maging matuwid tayo. Upang magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Kaya, sa oras na ito,
Sinishare ko po sa inyo kung ano po yung nalalaman ko dito. Dahil hindi ko po rin ito alam noon. Oh? Ipagkatiwala ninyo sa Panginoon ang lahat sa atin. Sa ating Diyos Ama. Lahat ng ating mga problema, lahat ng ating kilos, lahat ng ating iniisip, lahat po ay dapat ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil yan po ang gusto niya. Yan ang gusto niya. Kaya ako, hindi lang kayo ang sinisiran ko nito. Sa pamilya ko rin. Gusto ko na ang mga anak ko ay makakilala ng lubusan sa Lord. Kasi, minsan sabihin lang natin, born again na ako. Born again kami. Yun ang palagi kong bukang bibig noon. Saan ka ba nagsisimba? Ano ba talaga ang religion mo? Ang sagot ko niyan, born again ako. Pinagmamalaki ko yun. Born again ako. Pero mga kapatid, ang gusto ko mangyari, hindi lang sa bibig natin mangyayari yung born again ako. Kung hindi, galing sa puso nyo, sa pagkatao nyo. Hindi ko naman sinasabi na babaguhin ko kayo. Wala akong karapatan, mga kapatid. Kung hindi, ang Panginoon lang na siyang kumupkop sa atin mula noon at hanggang ngayon. Nag-share ako dito upang malaman din ninyo. Dahil parang testimony ko to sa buhay ko rin eh. Dahil noon, tinatawag nga akong born again. Pero taliwas sa aking mga ugali. Kaya ako nananawagan sa mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, mga anak ko. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Baguhin natin ang ating pagkatao. Baguhin na natin ang ating isipan. Baguhin natin ang ating mga ginagawa. Dahil kinupkup lamang tayo ng Lord. Kinupkup niya tayo upang magiging anak niya. Alam niyo mga kapatid, naiiyak ako sa mensaheng ito. Dahil sa sinasabi ko sa inyo, angkop sa buhay ko to. Kaya, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Sana ma-share ko sa inyo yung tama. Yung buhay ng buhay Kristiyano. Dahil, isipin natin mga kapatid, kahit anong sikap natin. Kahit anong sikap natin mga kapatid, wala pa rin. Kung tayo ay wala sa Panginoong Diyos. Oo nga, sinasabi natin minsan na mabait naman ako, matuwid naman ako, pero ang totoo, deep inside in your heart, mga kapatid, wala. Sorry mga kapatid kung nasabi ko to. Dahil
Naranasan ko kasi ito eh. Naranasan ko po ito. Kaya ngayon, sa oras na ito, andito ako sa inyong harapan. Ibang Marieta Epa. Yung Marieta noon, Marieta Epa noon. Wala na yun. Patay na yun, mga kapatid. Ang Marieta ngayon na inyong kaharap, ito yung buhay na buhay ng dahil sa Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Pasensya na kayo dahil napipil ko po yung presence ni Lord sa oras na ito. Ano ko talaga, na-feel ko po sa oras na ito. Kaya salamat sa Panginoon sa bawat pagbabago ng buhay natin. Kasama natin ang Lord. Kasama natin siya at sambahin natin siya sa espiritu at sa katotohanan. Dahil mas papayag tayo o sa hindi. Ang sabi niya dito sa 1 Peter 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat siya ang kumupkop po sa atin. Siya pala ang kumupkop sa atin. Kaya minsan maswerte yung mga bata na gala, yung walang mga nanay na nagsakripisyo, na kinukup-kup ng mga taong walang anak. Maswerte sila. Dahil mayroong mga tao na may mapagmahal, may mga tao na may awa sa kapwa. Kaya, thank you sa umagang ito. Naway, maintindihan niyo ako at nawa, kung sino man dyan na mga kapatid, kakilala, kamag-anak, mga anak na nanonood ngayon, tanggapin niyo na si Lord sa buhay niyo. Magpakupkop kayo kay Lord. Ang sabi nga niya, ako ang kumupkop sa inyo. Kaya dapat tayo magpakupkop sa Panginoon. Siya lang ang ating kaligtasan. Siya lang ang ating buhay. Siya lang ang ating tagapagligtas. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Glorify your holy name, O God. Salamat po sa mga nakikinig ngayon, sa mga kaibigan, lalo na sa mga anak ko, mga kaibigan. Mayroon pang mga mali na mga iniisip, akala, pag-aakala. Baguhin na po ninyo yan. Dahil sa totoo lang, mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. Mahal na mahal kayo ng inyong mga magulang. At lalo na sa Panginoon dahil siya ang kumupkop sa atin. Siya lang ang makapagbago sa atin. Kung wala ang Panginoon, wala tayo. Mga kapatid, malapit na ang Panginoon. Malapit na. Kailan pa tayo lumapit sa Kanya? Kailan pa tayo magpasakop sa Kanya? Ngayon na mga kapatid, ngayon na mga anak, ngayon na mga kamag-anak. Salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord. Hallelujah.
Purihin ka, Lord, at sambahin ka, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat, O God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, na ang inyong Holy Spirit, Panginoon, ay siyang lumukob sa akin, Panginoon, sa umagang ito. Thank you, Lord. Glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen, Lord. Bye-bye mga kaibigan, mga kapatid, mga anak, mga apo. Bye-bye sa lahat.